Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Celia Garcia, ang inyong host ngayong hapon sa ating episode na magse-celebrate po ng uh, Women's Month dito po sa ating bansa at gayon din kasama nito ang Women with Disabilities Day sa huling Lunes po ng bonding ito. Ito pong Women's Month ay sineselebrate din, hindi lamang dito sa ating bansa, kung hindi sa buong mundo, sa pangunguna ng United Nations. At ang tinakda po nilang araw actually para dito ay March 8. Kasi ito pong March 8, noon pong ang nag-umpisa po nito ay actually ang Amerika, noong si Presidente Carter noong 2008, siya po ang nagdeklara ng kauna-unahang Women's Day na noon ay sineselebra lamang sa Amerika, ngunit sumunod na po yung ibang mga bansa. At tayo nga po, ang Pilipinas, ay nag-umpisa lamang magdeklara ng Women's Month noong pong panahon ni Presidente Cory, 1988. Ngunit ang mas importante po siguro sa ating selebrasyon ay ang pagkakaroon ng Women with Disabilities Day na inumpisan po ni Pangulong Gloria Arroyo noong kailan nga ba siya? Noong 2008? 2008. Kasi po ito daw po ay bilang pagpapalakas doon sa pinasad ng Magna Carta for Women noong 2009. Ang Magna Carta for Women, ito po ay ang comprehensive na framework of law para po sa karapatan ng lahat ng mga babae sa buong mundo. At ito po ang basihan ng ating ipinaglalabang mga karapatan para sa lahat ng kababaihan, hindi lamang dito sa ating bansa, kung hindi para po sa lahat ng panig ng ating mundo. Ang atin pong mga panauhin ngayon ay kilala sa panig ng mga kababaihan. At ang una po nating ipakikilala ay si Miss Narlene Santos Millar. Siya po ang ating unang panauhin ngayong hapon. Siya po ang OIC and Executive Director ng Philippine Commission on Women. At ang kanya pong ginagawa doon sa commission ay pagdodokumento at pagbibigay ng policy advices to legislative bodies, national agencies, international partners, civil society partners, and local government units. Siya rin po ang nagsusupervise ng day-to-day operations of the Commission at nag-serve din po siya as OIC Deputy Director for Operations from September 2024 to January 25 in concurrent capacity as Chief of the Philippine Commission on Women Technical Services and Regional Coordination Division. Yun pong operationalization ng Gender and Development Local Learning Hub. Siya rin po ang nag-o-oversee dito para po ma-recognize yung mga notable GAD practices of local government units and the certification and recognition of gender experts and practitioners as members of the National Gender Resource Pool. Para daw po mag-assist ng Philippine Commission on Women in the provision of GAD-related technical assistance to national and local agencies and institutions. So, si Ms. Millar po ay nag-served as local and international subject matter expert on gender and development-related topics and sessions. And she has also served as resource person on gender mainstreaming and facilitated the preparation of the tool for assessing the gender mainstreaming baseline data of ASEAN member states. Malawak po itong responsibilidad na ito kasi baseline data po ito ng lahat ng ASEAN member states. So meron na po tayong statistics on this. Used during the ACW Philippine
led ASEAN Gender Mainstreaming Conference held in Manila in 2018. Okay. Hello, Ms. Miller. Welcome to Inclinasyon. Hello, magandang tanghali. Maraming salamat, Michelle, for the generous introduction. Magandang tanghali po sa lahat ng tagapakinig ng Inclinasyon at maligayang buwan ng kababaihan sa ating lahat. Ang susunod po nating guest ay ipakikilala ng ating very charming and alluring co-host this afternoon, si Janine Cruzet. Take it away. Thank you, Ma'am Sel. Thank you, Ma'am Sel, for that very heartfelt introduction ng inyong co-host for today. Una po, bago ko po pakilala yung ating pong susunod na panauhin, maraming salamat po kay ED ng PCW for being our guest for today. At pangalawa po, maraming salamat po sa mga nakikinig, nanonood, na kapwa ko po kababaihang may kapansanan. Isa pong mapagpalang araw ng mga kababaihang may kapansanan. At lalo na po mapagpalang at mapagpalayang buwan ng mga kababaihan. So, ipapakilala ko na po ngayon sa inyo ang ating pong susunod na panauhin. Isa po siyang miyembro, kung saan po ako miyembro din at ng kanilang Pangulo, Ma'am Sel. Dobany there, Women with Disability Taking Actions on Our Reproductive Health and Human Rights. She is one of the committee heads, and also she's born last July 5, 1979. Isa po siyang active na leader din po sa kanilang komunidad sa Pampanga, person with disability sa kanilang barangay, at ang kanya pong pang-araw-araw na pamumuhay bilang babae may kapansanan ay isa po siyang nagbebenta ng sampagita sa kanilang simbahan sa Angeles, Pampanga. Kagalakan ko po na ipakilala ang aming pong miyembro, si Joyce Dalida po, ng W There. Hello, Joyce. Hi, Joyce. Yes po. Maligaya po Women Disability Day. Nagagalak po ako na nakasama po ako dito at meron akong opportunity na ma-share po natin yung ating mga gawain sa ating mga barangay para sa mga babaeng may kapansanan. Magandang hapon ulit po sa inyo. Okay. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyong dalawa na maging panauhin namin ngayong hapon. At ang unang tanong po para sa kaalaman lamang po ng lahat ay tatanong po namin kay Ms. Millar. Ano po ba ang Philippine Commission on Women or PCW? Pwede po bang ipaliwanag ninyo sa ating mga manonood at mga nakikinig kung ano po ang layunin ng commission na ito? Dahil ito po, this is the first time na magkakaroon po kami ng guest na galing sa Commission on Women. Mm-hmm. Thank you so much, Ms. Sel. Again, magandang tanghali po sa ating lahat, Ms. Janine. Maraming salamat din po for inviting the Philippine Commission on Women sa inyong program dito sa Inclinasyon. And of course, aking fellow guest, si Ms. Joyce. Magandang tanghali sa iyo. Nice to meet you, Ms. Joyce. Sa inyo pong tanong, ano ba ang Philippine Commission on Women? Kami po ay isang ahensya ng pamahalaan. We are a government agency created in 1975 through Presidential Decree 633. No? This was signed by former President Ferdinand E. Marcos, no? Yung tatay po ng ating kasalukuyang President Bongbong Marcos. So kami po ay isang 50-year-old na organisasyon ng pamahalaan, so Golden Girl, ang Philippine Commission on Women. Nag-celebrate po kami ng aming 50th anniversary noong January 7 this year. So kami po ang lead agency, no? Nung kinreate kami noong 1975, na-strengthen po yung aming mandate noong 2009 sa pagpasa ng Magna Carta of Women. Ito po yung binabanggit ni Ms. Sel kanina, na talagang yung batas, no, para sa karapatan ng kababaihan na nabibilang sa marginalized sector. So kami po ay oversight agency. Kami ay tumutulong sa mga ahensya ng gobyerno para ma-address
yung mga gender issues ng kanilang constituents. While we would like po sana, Ma'am Sel, to implement programs no kamukha ng DSWD, malayo po yon sa aming mandato. Kami po kasi ay parang isang ahensya lang, wala kaming regional office. No? So, more on policy making, monitoring, and technical assistance function po ang aming ginagawa. Siyempre, sinusulong namin ang karapatan ng kababaihan sa different, sa iba-ibang sektor. Yun po ang aming primary responsibility and mandate. Pero under which agency, which government office po kayo? Yeah, we are the original creation po ng PCW. Actually, ang una naming pangalan nun is National Commission on the Role of Filipino Women, NCRFW. Pero noong 2009, naging na po kaming PCW. Originally, kami po ay under sa Office of the President. No? Nagre-report po talaga kami directly sa Office ng Presidente at nag-uulat din po kami sa Cabinet because our mandate is to really update the Cabinet on the situation of women in the Philippines. Pero nung panahon po ni President Duterte, nag-issue po siya ng isang executive order kung saan kami po ay pinailalim sa pamamahala ng Department of the Interior and Local Government. No? Pero ngayon po meron kaming advokasya na bumalik sa Office of the President at ito naman po ay sinusuportahan ng DILG. Okay. So, may plus and minus siyang nangyari sa inyong pailalim sa DILG, ano? Kasi lumawak yung inyong reach, pero baka mas nalimitahan ba? Mas nalimitahan ba ang inyong paggalak? Actually, doon naman po sa executive order and sa pakikipag-usap namin sa Department of the Interior and Local Government, supervision lamang naman po sila. Hindi naman nila iniba yung mandato ng PCW. Pero kapag tinignan niyo po kasi sa international context no, sa ASEAN, ang mga women's ministry po ay talagang departamento. Talagang sila ay nasa minister level. Dito nga lang po sa Pilipinas ang komisyon ang kababaihan. So medyo hindi pa talaga sobrang lawak in terms of the structure, pero we are trying to work with what we have and still trying to do what we can regardless kung sino po ang mag-supervise sa amin, whether it's the Office of the President or the DILG. Pero masaya din naman po kami kasi sa DILG, at least yung LGU, no, medyo na-reach namin yun through their, kasi sila po ang supervisor ng mga local government units. Natulungan din po namin sila. Diretso yung contact ninyo with them. Mas madali kayo makitrabaho with them. Through the DILG pa rin po, ma'am. Hindi kami talaga sobrang diretso. Pero meron kaming, kinreate na parang field office. Nagtatry po kaming mag-create kung paano ba magkaroon ng regional office. So ang tawag po namin doon, field office. Meron po kaming isa sa Mindanao, no? Covering regions 9, Region 10, and Caraga. So nandun po ito sa Cagayan de Oro. Ang tawag po nito ay North Mindanao Field Office of the Philippine Commission on Women. So sila po yung nagko-coordinate ng mga affairs doon sa North sa Mindanao? Yes, ma'am. Sila po yung in charge doon. In fact, they are going to have an event tomorrow for the culmination of National Women's Month. So pupunta po doon ang aming chairperson sa Butuan, sa Caraga po siya ganoon. Sino na nga ba yung inyong chairperson? Ang punong ang tagapagmahala ng Philippine Commission on Women ay dati na rin po namin naging punong tagapamahala bilang executive director. Siya po ay si Miss Armelita Valdeavilla. No? So after her stint as executive director of the PCW, she went to the UN as an expert, no, gender expert in the UN. UNIFEM pa po dati yun. So naging UN siya, na-stay siya sa Afghanistan. And then she went back after 20 years and she was appointed now as the chairperson. The first, Ma'am Sel, the first ever full-time chairperson of the Philippine Commission on Women. Kasi po, dati ang chairperson namin po ex officio. Hindi po sumusweldo ang chairperson ng PCW. Ang pinaka-highest official po namin, yung position na in OIC ko ngayon, executive director. Pero dahil po nag-issue si President Duterte ng isang executive order bago siya umalis, na nagkaroon ng permanent na head ang PCW through a chairperson na ang rank po ay undersecretary. So siya po ang kaunang-unahang permanent chairperson of the PCW na may salary. Yung ex-officio, yung head ng inyong commission, sino yan? Sino itong tao na ito? Yung first ever namin, you would be surprised, the first ever chairperson is Imelda Marcos.
former First Lady Imelda Marcos. Yung most recent po namin is puro mga ano po ito, yung mga expert on gender. Aurora Habate de Dios, Mirna Yao, Rodora Bukoy, Remedios Riquen. Sino po ba ay head ng isang ahensya ng gobyerno na concurrent lamang maging executive? Dito, sila po ay mga galing sa parang civil society organization. Ayun pong mga taga-gobyerno, meron po kaming 10 government board members. Yun yung expectation talaga. Wala po talagang item nung araw yung chairperson ng PCW. Noon lamang pong nag-issue si President Duterte ng executive order kaya nagkaroon. Okay, so nanggagaling lang doon sa board yung inyong chairperson noon. Opo, appointed rin po siya ng presidente. Term lang ng president. Appointed rin po. Kaya lang honorarium lang ang natatanggap nila. Attend ng board meeting. Magkano lamang po yun? 4,000 per meeting. Pero ngayon, maganda yung pangyayaring nagkaroon ng talagang permanenteng tao na responsable para dyan nga sa affairs ng women. Although, as you said, hindi nga enough yun. Usually, marami yung curious. Ano ba yung klase ng mga issue o mga usapin na idinudulog sa Philippine Commission on the Women? Oo, magandang tanong din yan, Ma'am Sel. No, while wala po kaming direct services or program, particularly to women, meron po kaming service na tinatawag na referral. No? So, may open po ang Philippine Commission on Women sa mga kababaihan na gustong dumulog sa amin ng kanilang mga issue. At karamihan po dito ay tungkol sa violence against women. No? While alam natin merong PNP, merong Barangay Baudez, merong DSWD, pero parang pag narinig nilang Philippine Commission on Women, parang gusto nilang pumunta kasi parang concern ko to kasi kababaihan ako, no? So, vow cases po, meron po, kasi kami po currently ang secretariat ng tinatawag nating Interagency Council on Violence Against Women na create under Republic Act 9262. So, dito po naka-house yun sa PCW. So, ang aming mga staff members po nitong IAC-VOW Secretariat, sila po ay kinakausap yung mga pumupuntang mga vow survivor, nagpapa-advise at binibigyan po namin sila ng referral letters dun sa mga appropriate government agencies na pwede nilang dulugan. Marami din po nagtatanong sa amin tungkol dun sa mga leave benefits, no, katulad ng maternity leave, gynecological leave. Kasi sa Magna Carta of Women, Ma'am Sel, meron tayong tinatawag ng gynecological leave. No? Women that are employed both in private and public could avail of leave, no, na with pay kapag sila po ay na-surgery due to gynecological disorder. So nagtatanong po sila ng coverage doon. And isa pinakamadami rin po yung tungkol sa apelido. Miss Nerlin, so that is yung gynecological leave ay apart from yung sick leave? Yes. Okay. In addition, separate po yan. Pinrovide po yun ng Magna Carta of Women. Kasi nga, ang mayroong gynecological disorder ay mga kababaihan. So, binigyan ng special leave privilege. And Ma'am Sel, dagdag ko lang, isa pa yung tungkol sa paggamit ng maiden name ng mga kababaihan. Ano? Kasi under our law, allowed po ang mga kababaihan na i-retain ang kanilang maiden name kahit sila po ay nag-asawa. Minsan yung ating mga ahensya ng gobyerno na naglalabas ng mga lisensya or ng mga dokumento, pag married ka, ini-insist nila papalitan mo yung pangalan mo dun sa apelido ng asawa mo. But under the law, we are allowed to use our maiden name. Without the hyphen? Without the hyphenation. Ako lang nag-hyphenate daw po ako para pero tatanggalin ko na rin. Babalik na ako sa maiden. Pwedeng dalawa yung apelyido mo. Yung ano pa ba yung ang isa pa nilang gustong malaman, yung mga ginagawa ninyo kasing referrals, pag lumabas yan sa inyong ahensya, parang hindi nyo na alam kung ano nangyari. Meron ba kayong way to monitor or para matulungan yung mga taong binigyan ninyo ng referral? Kunyari, sinabi ninyo sa amin, wala nangyari. Pwede bang bumalik sila sa inyo? Opo naman, pero meron po kaming efforts to really track and monitor, no? Kasi po yung mga ibang nire-refera naman po namin ay membro din ng Interagency Council on Violence Against Women, PNP, CHR, mga NGOs din po nakapartner namin. So, meron din naman po kaming ways to track kasi syempre kailangan namin isara yung yung request Dapat ma-close 'yon at malaman yung status. So, most recently meron kaming sinulatan na isang ahensya tungkol sa paggamit ng
made the name, tapos sumagot naman sila at in-acknowledge na namin yun at binigay na namin yung sagot nila dun sa nag-complain, dun sa kanilang servisyo. And na-track namin yung nangyari doon sa sa So case. meron ka bang estimate kung ano ba yung success rate ninyo dyan sa mga referrals na yan? So far, dun sa pag-track namin, kasi syempre, ang una naming measure kasi is yung timely response. No? Meron, Yes. alam niyo naman yung ARTA sa gobyerno, meron tayong dapat 3 days, 7 days, or 15 days, meron tayong response. So, in terms of the response time, medyo mataas po kami dyan. In terms of the tracking, more or less, around 80% of the referral are being tracked, Ma'am Sel. Hindi naman po talaga namin, hindi kami nasi-zero doon. So, we try to really follow up with the agencies na ni-referral namin. Saan ba ang opisina mo? Dito po kami sa loob ng Malacanang, 1145 JP Laurel Street, Malacanang. Katapat po kami ng Dyan, nasa loob ng Malacanang. old building po kami sa tapat ng Philippines Presidential Communication Office. And marami ba talagang pumupunta sa inyo dyan ng personal? Nagtatanong? Meron po, madami-dami din po, ma'am. Kasi meron kami isang naka-allot na room dito kung saan we are entertaining clients. From time to time, nakakakita ako, meron talaga. Lalo na ngayong Women's Month, medyo madami-dami yung nag-walk-in. Kasi pati government agencies pwede mag-walk-in dito para magpatulong sa kanilang gender mainstreaming efforts. Pero puntahan po natin ngayon yung major concern ng ating mga manonood at mga nakikinig. Yun pong polisiya at mga rules na nakatutok sa mga may kapansanan. Ano po itong mga major policies na pinapatupad ng Commission on Women? Oo. Kami naman po, Ma'am Sel, kasi naniniwala kami na ang kababaihan coming from different sectors would experience different gender issues. Yun yung aming paniniwala. Kasi meron tayong tinatawag na intersectional issues ng kababaihan. Hindi po pare-pareho ang konteksto at sitwasyon ng lahat ng 49.2 million women in the Philippines. Hindi po talaga. Yun po yung pinaparating namin palagi sa ating mga government agencies kapag nagbibigay po kami ng technical assistance on gender and development mainstreaming. Kasi nga po, sila po talaga yung may direct services, hindi ang PCW. Pero kapag tinutulungan po namin sila sa kanilang capacity development, binibigyan namin sila ng pointers kung paano mag-conduct ng gender-based analysis. Kasi dapat po yung client nila are coming from different perspective, different context. Like meron po silang women clients namin with disability, coming from the rural area, belonging to the indigenous cultural communities. Tapos nag-compound po yun sa isang babae. Iba-iba, marami po siyang nararanasang diskriminasyon. So yun yung isang pagtugon namin para sabihin sa ating mga government agencies, we need to address the concerns of women with disabilities. Nakakaiba sa sa women without disability. So yun yung gusto namin mas maintindihan, yung intersectional issues ng kababaihan. Nag-offer po kami, ma'am, actually ng webinar series. Ito po yung parang online training on gender. Kasi talagang kailangan ng kapasidad ng mga government agencies at local government units. At nag-hire po kami ng sign language interpreter, na Filipino sign language interpreter during the webinar, katulad ng ginagawa ni Ms. Aisel. This is a way to make the training inclusive. Ongoing na po yan, yung inyong mga training. Since 2022. Na webinar. Nagkaroon na po kami. Nagsimula kami ng pandemic, Ma'am Sel, noong 2020. Tapos, I think 2022, nag-start na kami mag-engage ng Filipino Sign Language Interpreter sa aming webinar to make it more inclusive. And hindi lamang po ang pangangailangan siguro ay yung interpreters, yung mga talagang nakakaunawa ng mga sitwasyon ng mga babaeng may kapansanan kasi it's very different nga. Yes. Patong-patong yan. So many layers of discrimination, compounded. Kung ikaw ay babae at saka may kapansanan ka, double jeopardy yan. Pero kung mahirap ka pa, triple na yan. Right. Tapos indigenous ka pa, quadruple na yan. Yes. Kailangan nilang matutuhan. So, very imperative po yung inyong inumpisahan na i-orient
talaga yung mga kung saan kayo nagre-refer dahil napakahirap po yung i-refer ninyo sila tapos pagdating doon ay tulala yung mga tao. Ano ba nila alam kung paano nila tutulungan yung mga yan. Ikaw, meron ka bang tanong? Ako po tatanungin ko po, Ma'am Sel, like for example, sa inyo po bilang nasa PCW, sabi niyo nga po kayo din po yung nagsusulong ng karapatan ng mga kababaihan. Patungkol naman po doon sa data naman po ninyo sa mga kababaihang may kapansanan po, meron po ba kayong existing data po ba, ED, ng mga women with disability at sa paanong paraan niyo po nagagamit yung mga data po na ito na tungkol sa mga women with disability po, ED? Yes. Thank you, Ma'am Janine, for the question. No? Kami sa PCW currently does not maintain data of women na with disabilities. No? Kasi po, naniniwala kami na ang may mandato talaga niyan is NCDA. NCDA po. Pero sa advocacy po namin, sa technical assistance, in-encourage po namin ang mga LGUs at ang ibang ahensya ng pamahalaan na mag-gather ng data. Kasi hindi ka makakapag-conduct ng analysis kung wala kang factual information. So, kailangan yun. So, una, sinasabi namin, paano mag-gather? Maybe you should put it in your form, no? Sa intake form, sa mga registration form, attendance sheet. Kami sa PCW, isa yan sa pagbabagong ginawa namin. Nag-update kami ng attendance sheet namin to include the field on age and type of disability para po ma-identify namin ilan po ba yung client namin na merong persons with disability. So, isa po yun, kasi hindi naman mahirap i-gather ito. It's just that we have to make certain adjustments to the way we generate the information. At, importante po yun kasi syempre dapat magkaroon ka ng datos para makapag-analyze ka. Tama. Hindi pa pwedeng pag sinabing, isa lang, hindi mo papansinin. One data is already too many, diba? So, yun yung importanteng tinuturo din namin sa ating mga government agencies. Nakapasok po yan sa mga core messages namin sa aming mga modules. And Narlene, baka pwedeng makipag-coordinate kayo doon sa Philippine Statistics Office? Kasi meron naman silang way to collect that. I think meron na silang database on that. Yes. Siguro yung pwede pong magamit 'yon ng ating mga government agencies and of course yung stakeholders po natin. Pero I mean to put it under one place, yung Commission on Women, na pag sinabi mo mga babae may kapansanan, ay punta ako diyan sa Commission on Women, meron sila diyan. Yung dali mo nang makukuha and meron nga kayong mandato lalo na kung you're under the Department of Local Government, mas madali kayo sigurong makaka-connect dun sa mga statistics office. Baka that would be a very good service na maibibigay. Yeah, we get it po. We get the data from the concerned agencies. Yes. No, kasi sila po talaga yung data producing entities and we get that to prepare our reports, to make our analysis, at of course to refer them to the other agencies. All these data are available to NCDA, sa PSA, at maganda rin po talagang alam namin kung sino yung mga data source ng mga information. Kay Joyce naman. Joyce, ikaw ay nakita ko ang nakabase sa Pampanga. Yes po. Ito ba ay NGO, yung inyong grupo? Yes po. Pero Philippine-based lang po ito, hindi wala po kayong connect sa mga ibang international groups? Wala po. Bali, dito lang po sa aming barangay. Bali, ako po yung vice president dito po sa aming barangay na sinasakupan. Sino nag-umpisa nitong ganitong initiative, Joyce? Paano niyo naisip na maglagay ng ganitong grupo? Bali po yung unang-una pong nandito po ako kasi galing po ako sa Maynila. Bali parang inano lang po ako na binoto po ako na bilang may kapansanan dahil galing nga po ako sa Maynila sa tahanang walang hagdanan na kung saan doon po ako nakapag-aral, nakapagtuto kung paano mag-ano ng mga may kapansanan. Kaya po bilang may kapansanan na aktibo, ako po ang nakuha nilang isang bali for 5 years na po ako niyan na Pero noon pong merong unang-una po, hindi sila active. As in,
hindi nila alam yung mga IDs, ano yung mga karapatan ng sa ating mga community, hindi nila po alam sa ano namin, hindi nila alam. Hindi din nila yung alam na kung paano arugain ng mga kapwa namin may kapansanan, lalo na yung kababaihan. Yun po yung naging naging advocacy ko lalo na maturuan o malaman ng mga may kapansanan dito sa amin kung ano yung mga karapatan o anong dapat na maibigay sa kanila. Joyce, ito ba ay sa Pampanga lang? O sa lang po sa Magalang po ito. Parang isa pong grupo, bali actually po kami dito, isang barangay, malaking barangay, resettlement. Bali ang aking nasasakupan na po dito na mga PWD ay kulang-kulang na po na 500 kabilangan ng mga may kapansanan. At iba-iba yung kapansanan. Karamihan dyan, ano ang kapansanan, Joyce? Usually po may marami pong ang dito ang polio. Parang hati lang po, polio, mga deaf, mga blind, hati-hati po. Tsaka sa ngayon po, mga kabataan po, ang meron po, may sa mga infirm, yung iba po, mga special child. Kasi before po kasi, hindi pa po kasi ako ang nanonood dito, parang hindi sila yung tipong doon lang sila sa bahay. Ako po kasi hindi nyo po natatanong, ako po yung talagang lagalag na may kapansanan. Na kahit na po naka-wheelchair ako yung namamalengke. Parang sila po, natuto sila na pwede pa lang lumabas ang mga may kapansanan. Yun po yung ko po advocacy ko po na hindi lang po pang ang mga may kapansanan, hindi lang po sa tahanan lang, pwede po sa community, pwede po silang makipag-ubilo sa ating mga barangay. Pang sports pa. Yes po. Teka Joyce, ito bang mga kasama mo ay karamihan ba sa kanila ay nag-aaral? Paano mo sila nakukuha? Paano sila lumalapit sa'yo? Paano kanila nakikilala? Bali po, meron po kaming isang, yung ating president, siya po kami po mga officer, active po kami sa amin pong, kahit na sabihin na natin, sa totoo lang, so sad po talaga. Wala po kami sahod, mula po 5 years na po kami, volunteer lang po talaga kami, wala kaming yung mga extra na ibibigay, hindi po. As in, minsan po. Kayo nakakonect sa inyong barangay? Din po parang yung kahit na po mag-connect tayo sa barangay, sa kadamihan po ng tao dito sa amin, hindi na po napapansin ang may kapansanan. Kung hindi lang po masigasig ang aming president na minsan po noon, bali 2 years ago, nagano po kami ng mga namin po na raffle ticket para makakuha kami ng pondo para makabigay namin sa mga may kapansanan, ganun po. Active po kasi kami lahat ng mga officer na gano'n na bigyan namin ng kasiyahan tuwing Pasko ang mga may kapansanan, kaya gano'n ang ginagawa namin. Yun na nga po yung yun na po yung pinakamahirap po na hindi kami masyadong nakakalapit sa barangay. Hindi pa po dapat nga ang barangay namin ang una namin lapitan, pero hindi. Ang una namin binabalikan ang MSWD. Masuporta naman po. PIDAW, hindi ba kayo nakalink doon? Yung PIDAW? Ngayon pa lang years po nito, last year, doon pa lang po ang aming PIDAW dito sa Magalang. Na po, ang kulang lang po namin ngayon ay ang facilities, ang opisina. Dahil nga po hindi pa pero dininig na po yung aming kahilingan na magka-PIDAW po sa amin, pero meron pa po silang ginagawang lugar na kung saan nila itatayo. Pero napirmahan na po yun na may PIDAW na po dito sa aming barangay. So, meron ng tatanawin, tutulong sa inyo. Pero ang gusto sana itanong sa iyo, Joyce,
Yung mga ang nakita mo na isa pa nating panauhin ay si ED ng ating Philippine Commission on Women at ang kanilang tinututukan ay yung mga kababaihan natin na hindi lamang nangangailangan ng mga tulong para sa kanilang economic na opportunities, ngunit para din sa nangangailangan ng hustisya. Meron bang lumalapit sa inyo na mga babae na nangangailangan ng tulong para makatanggap naman ng hustisya laban sa Yan. mga ito? Yan po yung kakulangan dito sa aming barangay. Yan po ay hindi kasi nila alam kung ano yung karapatan ng mga may kapansanan na kababaihan lalo. Kaya po, ang akin pong layunin is, or abokasya ko po sa aking Kaya po ako malakas na loob na sumali sa WDER. Yun po yung kasi sa WDER, doon ko po nalalaman yung ano ang karapatan ng mga may kapansanan na paano natin sila pagtatanggol, ano yung mga dapat gagawin natin para maging malakas ang loob ng mga may kapansanan. Actually po, sa totoo lang, kahit na po dito, kahit na nga po yung ramp lang, walang karapatan ng tao dito ng mga may kapansanan. Dahil alam nyo po, hindi nila, minsan, hinaharangan nila, inaano na nila. Wala. Kaya po ang gusto ko nga po dito sa aming na magkaroon po kami ng seminar o kaya activity para po malaman ng mga may kapansanan at walang kapansanan kung paano nila yung karapatan ng mga may kapansanan, lalo na yung mga kababaihan. So, napakalaki ng pangangailangan talaga para magkaroon kayo ng access to assistance, to help. Para malaman ng tao ano ba ang karapatan nila at paano nila mapapangalagaan ang kanilang mga sarili at saan sila makakakuha ng mga taong tutulong. So yan, Norlene, nakikita mo yung on the ground kung ano talaga yung napaka-urgent na pangangailangan nila na kung minsan kasi pagka I know yung inyong trabaho ay polisiya at nandito kayo sa taas, pero yung pagbababa niyan, ngayon, I'm sure nakita nyo na yung need because you're starting yung regional offices, Ang laki ng maitutulong sa inyo niyan. And I'm glad na nagkita kayo ngayon dito and makikita niyo yung connection kung paano natin mapag-uugnay ang inyong mga pangangailangan. Janine, may ka bang question? Opo. Tatanong ko po kay Edie kasi nga po 'di ba na-share na po ni Joyce yung real life experiences po ng mga women with disability in the grassroots level. So kayo po Edie, sa paanong paraan po kaya kami makakadulog sa inyo bilang kayo po ay nasa komisyon, sa paanong paraan niyo po kaya kami matutulungan upang sa ganon hindi po mawala yung discrimination, kundi kahit papano po, ED, mabawasan yung discrimination na nararanasan po, hindi lamang po ng kami bilang babae, higit sa lahat, yung discrimination din po dahil po kami may kapansanan. ED, sa paanong paraan po kaya makakatulong ang PCW sa mga women with disability? Yes po. Thank you, Ms. Janine, for that question. Kami sa PCW, we actually organize 2 major events every year. Yung every March and every November. So every March, we have the National Women's Month. So ito ay yung malawakan at nationwide campaign on the protection, promotion of rights of women. And may mga activities din kami in previous Women's Month, I recall, that we prioritize sector. At kasama po dito ang mga sektor ng kababaihang may kapansanan. Kapag 18-day campaign naman, ito yung ginaganap ng November at December, nagbibigay focus tayo sa gender-based violence. At sinasabi natin dito, pag sinabing gender-based violence, ito ay pang-aabuso dahil sa pagtingin bilang babae, compounded, yung sinasabi nga ni Ma'am Sel, with other forms of stereotype that they experience, including persons with disability. So, during these campaigns, we highlight the situation of marginalized women, and this is our way of contributing to giving
focus and highlighting the issues. Mhm. But more than that, hindi lang during campaign period, as I said, this has always been part of our agenda in the PCW. Not because merong government agency specific for this, which is the National Council for Disability Affairs, but this is really part of our advocacy, yung diversity and inclusion. Kailangan Yes. po talagang pagtuunan yun ng pansin kasi iniiwas na natin yung pag-analyze dun sa dichotomy lang ng men and women, no? Mhm. Sabi natin, ang kababaihan ay may iba't ibang pinanggagalingan at konteksto. Hindi Yes, lahat ng serbisyo ng isang local government unit ay accessible sa lahat ng kababaihan. Mhm. Ang kababaihang hindi makakalakad ay hindi kung walang ramp, hindi sila makaka-access doon. Kahit yung Opo. services ay sinasabing available for all. So yan yung klase ng lente na tinatry naming ipaunawa at bigyan ang mga taga-ahensya ng pamahalaan natin Mhm. so that their programs would be responsive to the specific needs of their stakeholders. So yung katulad ng sinasabi ni Ma'am Joyce, no, importante dagdagan ng kaalaman, hindi lang ng mga kababaihang may kapansanan, kundi pati yung nagpapatupad ng mga programa at serbisyo. Ano? Kasi ganun nga minsan yung lente, no, ng pamahalaan. Opo. Wala. Ma'am, naputol ka. Nawala si Edie. Che, Nawala. wala. Nawalan siya ng signal. Mm. So, Ma'am Sel, magtatanong naman po ako para dun sa habang hinihintay po natin makabalik sa FB Live po si Edie. Tanungin ko po si Joyce. Kasi po 'di ba napag-usapan na po, natalakay niya na po yung patungkol po dun sa kanyang ginagawa sa kanilang community sa barangay. So, maaari mo bang ipaliwanag sa ating mga nakikinig at mga nanonood, Joyce, ano naman yung mission version ng WDARE or Women with Disability Taking Actions on Our Reproductive Health and Human Rights, and yung mga proyekto na nasalihan mo na sa WDARE? Yan. Ang vision and mission ng WDARE, yung palakasin ang babaeng may kapansanan. At malaman na ng mga may kapansanan na kababaihan na may mga karapatan tayo, mga batas na tayo mismo mga WDARE na i-share sa mga members natin na kung ano yung mga karapatan ng bilang may babaeng may kapansanan. Ako po ay ranas na rin po ng ating proyekto ng WDARE na kung saan nakita ko doon yung mga karapatan ng mga may kapansanan. Usually po nagagamit po ito sa aming komunidad. Yung mga nalaman po sa WDARE, marami po akong mga karanasan na inaano ko po na kinikip ko para magagamit ko sa aming komunidad. Ang WDARE din po na hindi lang po mga karapatan karapatan ng mga may kapansanan na may kababaihan. Hindi lang po yung mga kababaihan ang inaano nila, ang inaano po namin buo. Siyempre po, ang layunin po namin ay maging protaktibo ang mga may kapansanan, lalo na yung mga kababaihan. Kaya ang ginagawa ng aming puno na maging po kami na maging open po kami sa isa't isa. Hindi po kami kung ano ang nalalaman ng isa dapat i-share sa iba. Yan po. Ma'am Sel, i-share ko lang po kasi po ang WDARE, since si Joyce is one of our committee heads and I'm their current president. So at the moment po, meron po kaming upcoming project. So it's more of advocating the rights of women and girls with disability in accessing sexual and reproductive health rights, and also right now we're starting to advocate the menstrual health management
especially, and also how are we going to include menstrual health management in the climate change adaptability and DRRM. Kasi po minsan sa community, hindi nabibigyang halaga yung menstrual health management. And also, menstrual health management is part of the sexual and reproductive health rights ng mga women and girls with disability. So, ang layunin po talaga ng WDARE is to really involve, engage women and girls with disability in all aspects of life, especially in humanitarian action. So right now po, ang WDARE is still we're in the we're in the parang honeymoon stage pa rin po kami, Ma'am Sel, 3 years. I think we still have a lot of pa rin, things to do para po ma-fulfill yung mission and vision ng Women with Disabilities. Kaya nga po, gusto rin po namin magkaroon ng partnership with different organizations, especially Philippine Commission on Women, especially meron po silang expertise sa gender. So, since ang WDARE po is also advocating for the gender equality and disability social inclusion. So, kasi po, minsan, iisip natin gender equality and social inclusion lang, Ma'am Sel, pero hindi po nakikita doon yung disability lens or perspective ng mga disability needs or specific needs sa mga persons with disability. So, right now po, we're leaning to that, yung GEDC, Gender Equality and Disability Social Inclusion. So, yun po yung pwede ko pong ibahagi, karagdagan po dun sa natalakay po ni Joyce patungkol po sa aming pong organization. Ma'am Thank you Sel. for giving that perspective. Pero gusto ko lang sana din itanong sa'yo para malinawan ang mga nanonood sa atin. Ito bang inyong grupo ay it's a national organization? Mukhang meron kayong mga grupo sa iba't ibang lugar, ano? Opo, national organization po kami, Ma'am Sel, pero ang focus po talaga ng amin pong mga miyembro ay nasa Quezon City and sa city po ni Joyce and also sa Ligao. So, nag-start po kasi yung WDARE sa isang action research, Ma'am Sel, na ang nag-conduct po is the University of Melbourne. And ang ginawa po namin mga participants on this action research is women with disability on Quezon City. So, kaya po, most of our members are located po sa QC. Pero we're open for recruiting women with disability sa national po. And also, nagkakaroon na rin po ng engagements ang women with disability sa international level. Naging co-author po kami ng Commission on Human Rights and United Nations Population Funds sa manual po for SRHR and Access to Justice po, Ma'am Sel. Meron ka bang connection with the Department of Health? Kasi ang focus ninyo ay mukhang reproductive at saka Yes, but we're starting to build our networks po with Department of Health and also po sa kasi po sa mga academe, especially right now po we're still capacitating WDARE members sa kanilang rights, and also how are we going to craft our projects and programs na may gender and disability lens po. Okay. So, this is a very worthwhile project. Ang mga tinututukan nyo kasi mga areas ay usually yung neglected. Yung tinitingnan as importante ng mga tao at ng mga organisasyon. Kaya siguro very opportune itong ating pagkikita ninyong ito ng Philippine Commission on Yes. Women at saka ang inyong grupo dahil nakikita kung paano ang pangangailangan ng networking para mapalawak inyong scope at inyong reach. Opo. Madagdag ko lang po, Ma'am Sel, no? If forgive me for bragging, pero yung mga members po ng WDARE, except me,
community mobilizers na po sila, Ma'am Sel. So kasi po ako bilang miyembro po ng WDR, I'm on the technical side. So I'm helping the group to connect them to different organizations since hindi lang po ang WDR ang organization ko po. So I'm also a member of organization of women with visual impairment and diverse community po na pero sila po talaga yung nasa grassroots level, and I think it's more realistic po, Ma'am Sel, na hindi natin nakikita sa ano po sa itaas na sa national or even sa international arena yung hirap at yung mga diskriminasyon na nararanasan po ng mga women with disability sa grassroots level. Hindi po yun hindi po yun nare-record, hindi naka-captured kasi we are more on the reports and papers lang po. Pero when it comes to in the community talaga po na perspektibo at karanasan, iba po Ma'am Sel. So Yes. sila po talaga yun. Ang nakakaalam, sila po yung experts when it comes to that area. Oo, yung community engagement, very important din kasi dahil nga kahit na ano pang sabihin natin na lahat ng magagandang polisiya at lahat ng magagandang ideya, hindi naman natin maibababa sa ground level kung wala tayo nitong mga organisasyon na ito. Tama And po. organisasyon na ito ay hindi naman makaka-function na efficiently or productively kung wala naman silang galamay, wala naman silang pera, wala naman silang Opo, tama. yes. So, it's very, kailangan talaga ay pagtutulungan, ano? Opo. Ano pa, gusto mong itanong kay ating Edie? Nakabalik na po ba si Edie Milyar? Yes, thank you so much. Yes. Sorry po, na-disconnect ako. Nawalan kami ng internet. Nagulat kami pare-pareho dito. Sabi ko, nawala ako. Sorry po, I'm back po. Narinig ko po yung sinasabi ni Ma'am Janine. Ganda po Thank yung layunin ninyo talaga. Thank you po Ma'am Norly. Maybe po yung isa po sa aming layunin din po ay makipag-coordinate din po sa PCW para po matulungan naman din po kami sa technicality po. So kasi kayo po yung expert when it comes to technicality. So kami naman po expert naman po in implementing po yung mga inyong policies and programs sa grassroots level. So Ma'am Milyar, ano po yung inyong mensahe para po sa ating po mga kababaihan at also po mensahe niyo po para po sa amin po mga kababaihang may kapansanan. Thank you, Ma'am Janine. Sige po, wala naman pong problema. We welcome engagements with Thank you po. women's organization, grassroots, kasi naniniwala po kami na na ang participation at participatory process and inclusive process is a core element or is a core principle of gender equality. No? So kami Tama po po. nag-adhere sa ganung principle. Again, maraming salamat po sa inklinasyon para sa pag-imbita sa amin dito sa inyong programa. Sabi po, kakot ko lang po yung sinabi ng aming dating chairperson, Remedios Riquen. Sabi niya, poor women, especially in the Philippines, suffer twice, being women and being poor. And if dinagdag niyo pa po yung issue ng pagiging persons with disability, it's triply suffering. So kaya po, ito po yung nakikita ng PCW ngayon sa mga kababaihan sa Pilipinas. Marami pa rin po ang nakakaranas ng doble or tripling pagsubok bilang isang babae at bilang parte ng marginalized group. Hindi dahil nakakabawas sa pagkataong pagiging babae, kundi dahil marami pa rin talagang mga opportunities at barriers na kinakaharap ang kababaihang Pilipino. At upang ganap na ma-achieve ang ating full potentials. Kaya naman sa ating tagapakinig ng ating programa at sa mga nanonood sa Facebook Live, sinare po namin ang inyong link. Sana ay maging kabahagi tayo sa pagsulong ng karapatan at kapakanan ng kababaihan Pilipino from different sectors. Hindi lamang tuwing Marso na Women's Month, kundi sa buong taon, sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Dahil ang advokasiyang ito ay hindi lamang para sa kababaihan, kundi para sa ating lahat. Women nurtures the next generation. So if we do not protect women, if we do not honor women, anong mangyayari sa susunod na generation?
Samahan niyo po kami in keeping the torch burning at patuloy nating liwanagan ang daan patungo sa pagkakapantay-pantay. Malayo pa ang lalakbay natin pero hindi tayo titigil. Yun ang mensahe ng Philippine Commission on Women. Moving forward, kasi ang future ay ours to claim. No? Siguraduhin po natin walang may iwan sa ating pag-angat, lalo na ang kababaihang may kapansanan. Maraming salamat po. Maligayang araw ng may kapansanan. Bukas po ako ay sa Biyernes, ako po ay nasa NCDA sa kanilang pagdiriwang doon. Happy Women's Month din po sa ating lahat. Maraming salamat. Back to you, Miss Janine. Ay, napakaganda po ng inyong mensahe. ED, na-inspired po, and for sure, yung mga kasama ko po sa Domini Dare at mga kasama ko pong may mga kapansanan, na-empowered. Thank you po. Thank you po, ED. Ma'am Sel, go on. Gusto ko lang sanang itanong, huling-huli na kay Edie bago natin siya pakawalan. Kasi yun yan sinabi ninyo na ang inyo pang patuloy na pagtutok sa pagsusulong ng karapatan at welfare ng ating mga kababaihan. Sabi niyo nga, hindi ito isang buwan lang o isang isang araw lang, kung hindi it's a continuing effort. Ngayon, especially ngayong buwan na ito na celebrate nga tayo ng special month for the women. Meron ho ba kayong natitirang mga iba pang aktibidades for the rest of the month? Ilang araw na lang. Yes. Thank you, Ma'am Sel. As I said po, tomorrow, meron kaming culminating activity sa sa Caraga region, sa Butuan, sa pakikipagtulungan namin sa local government of Butuan at sa Caraga State University. Meron po kaming mga speakers doon coming from marginalized groups and skills building, yung mga fire safety, life skills na gusto namin ituro sa more than 1,000 marginalized women na inimbitahan namin sa culminating activity para po sa Rio ng Caraga. At next month po, magkakaroon po kami sa April 3 ng isang tinatawag namin feedback forum. Kasi kakatapos lamang po ngayong Marso nung pag-attend ng aming chairperson sa United Nations Commission on the Status of Women meeting, kung saan sa New York City po sa USA pinag-usapan yung Beijing Platform for Action. So nandun po yung mga specific areas of concern ng mga kababaihan. At iuulat po namin kung ano ang naging kaganapan doon sa 2-week meeting sa New York next week. Maraming salamat po. And sana nga po, yung nakuha ninyong yan sa itaas ay maibaba natin. Yes. Ating mga nasa ground level. Yan po talaga ang challenge. Kaya nilo-localize namin ang mga events ng Philippine Commission. Yes, at lalong-lalo na po nga na kayo ay kasama na ng DILG at ngayon ay na-connect na sa ating mga organization sa ground level. Maraming salamat. Joyce, meron ka bang pwedeng ipahatid sa ating mga manonood? Yan po. Sa akin po, lalo na sa mga babaeng may kapansanan, go lang tayo. Ibig sabihin, kaya nating maging protektibo bilang isang babaeng may kapansanan. Sabi nga po, hindi lang ang kapansanan para maging makipag-ugnayan tayo sa iba't ibang ahensya. Sabi nga po ni Ma'am, isa siya sa daan po na makilala niya o maalam niya yung nasa ground natin po. At lalo na isa po kami doon. Maraming salamat po at malaki pong pribileyo sa akin para maging guest ninyo po dito. This is my first time, kaya pasensya na po kayo, medyo kabado. Lalo na po, nagulat po ako kay Miss Edie dahil po isa po siyang malaking tao na lahat ng mga may kapansanan o hindi lang may kapansanan, matutulungan niya po. Kababaihan, may kapansanan, sana po maging bumaba sa pinakamababa para po mas alam po ng mga katulad namin na kaya nating mamuhay ng matiwasay. Yan po. Maraming salamat po.
Maraming salamat sa iyo, Joyce, at maraming salamat din sa iyo, Narlene. Ngayon pong buwan ng ating selebrasyon ng buwan ng kababaihan ay tinalakay natin muli ang mga luma na hindi ho bagong mga issue tungkol sa pangangailangan ng ating mga kababaihan, di lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo, tungkol sa diskriminasyon, sa pagkakapantay-pantay ng oportunidad at pag-access sa lahat ng mga benepisyo at pribilehyo na dapat ibinibigay ng gobyerno sa kanila. Ngunit hindi nila alam kung paano kunin, kung paano hahanapin at kung paano tatanggapin. Ito pong malaking issue ang sinasabi nila na bagaman meron na daw improvement dun sa accomplishment, marami na raw accomplishment yung mga kababaihan at marami na rin magagandang nangyari sa kanilang mga sitwasyon sa kalusugan, sa yung mga hanap buhay at sa kanilang mga pamilya, pangangailangan pang personal, ay ang diskriminasyon at hindi pagkakamit ng hustisya ay patuloy na nagpe-persist sa lahat ng sektor ng ating kababaihan. Paano po natin ito babakahin? 50 taon na nga ho, sabi ni Edie, na itayo ang Philippine Commission on Women. Ano ho ba ang nakita nating pagbabago na masasabi nating substantial at nakapag-iba ng buhay ng ating mga kababaihan? Mayroon po ba? Kung ang sa pananaw po natin ay hindi pa ganito kalaki ang ating angkot, paano po natin ito matutulungan? Ano po ang ating pwedeng gawin? What are the next steps? Ang United Nations po ay nagsasabi na ang buwan ng kababaihan na ito ay nakatutok sa mga bata, sa kabataan at sa mga kabataan, youth and yung pong mga talagang mga maliliit na mga kababaihan na siyang nangangailangan ng tulong at siyang magiging kinabukasan ng hindi lamang ng ating bansa kundi ng ating buong mundo. Paano nila maisusulong ang ating ninanais sa ating sektor? Pwede ang isa po sa pinakamalaki na nakikita nilang oportunidad ay ang pakikipag-connect sa mga local governments, which is ang laki po ng oportunidad ng ating Philippine Commission for Women. Pagkat kung hindi daw po manggagaling sa ating gobyerno na siyang duty bearer, saan pa manggagaling ang tulong? Hindi po pwedeng aasahan lamang natin ang ating pribadong sektor. Ang mga maliliit na mga taong hindi nga ho nakakasweldo, kukunti nga lang ang resources tulad ng grupo nila Joyce. Ngunit talagang ang puso ay talagang ibinibigay at lahat po ng kanilang kaya ay iniaalay para sa ating sektor. Sana po ay patuloy tayong magka-connect. Patuloy po tayong magka-tulong-tulong upang mabigyan natin ng karampatang edukasyon ang publiko kung paano maitataas lamang natin ang antas ng pamumuhay at ang quality of life ng ating mga kababaihan kung tayo ay magkakaroon ng tunay na pagkakaunawa sa ano ang dapat bigay, ano ang dapat makamtan ng mga kababaihan na siyang pag-asa ng ating sibilisasyon. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ito po si Celia Garcia sa pangalan ni Janine Cruzet na ngayon ay inyong host sa buwan ng ating kababaihan. Maraming salamat. Hanggang sa muli. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP,
Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you.